Ephesians chapter 2, verse 19 to 22, mga kapatid. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. At wala po tayong ibang gawin kundi yung magbasa ng salita ng Diyos. Ano po? Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Umpisahan po natin ng verse 19 hanggang matapos tayo ng verse 22. Ready now, begin. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are built together for an habitation of God through the Spirit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagpalaan niyo po ang aming series. Kayo po ang magpala, mag-ingat sa bawat isa. Pangunahan niyo po ang bawat mga kapatiran na kami po ay lumago sa aming pananampalataya, Panginoon. Kayong siyang may taas at ikaw nawa mapapurihan at ikaw po ang siyang may taas sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Dito sa ating pag-aaral ay nais po nating talakayin Christ our chief cornerstone. At yan po ay binasa natin kanina, mga kapatid, sa mga verses na ating nakita. Dito sa Ephesians 2:20, binanggit yung ang ating Panginoong Kristo na siya po yung ating chief cornerstone, pangulong bato sa panulo, ayon sa translation ng English Tagalog version. Ano po? Tayo mga kapatid, tayo yung tinatawag na Magnificent Temple of God. Bakit tayo yung naging templo ng banal na Espiritu Santo? Yung katawan na ito, yung bawat isa sa atin na hinirang ng Panginoon, ay sa kapanahunan po ngayon, tayo na po yung templo ng banal na Espiritu Santo. Wala hong third temple na itatayo. Tayo po yung pinaka-third temple, spiritual temple of God. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kapatid, sapagkat tayo naging templo ng Panginoon dahil tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, at ang banal na Espiritu Santo ay nanahan po sa atin at tayo po ay sinelyohan ng banal na Espiritu Santo. Kung titignan po natin ng Ephesians chapter 1, binabanggit niya po rito, basahin po natin ng Ephesians chapter 1 verse 13. Nandito po yung mga kapatid, yung pruweba. Ephesians 1:13, ready now, begin, in whom ye also trusted. Pagkatapos na ikaw ay sumampalataya. After that ye heard the word of truth. Pagkatapos na narinig mo ang salita ng katotohanan, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, in whom also after, puro after that ye believe. Amen? Ano nangyari? Pagkatapos daw natin na nampalataya, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So tandaan natin, yung pagsampalataya natin ay hindi sabay-sabay. Bawat isa sa atin merong due time na tayo ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Tignan niyo po yung Titus chapter 1 verse 2 and 3. Tignan nga po natin yun, yung Titus chapter 1. Sabi ni Apostol Pablo kay Titus, Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, sabi ni Titus, which God that cannot lie promised before the world began. Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan.
Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, meron na pala. Ano ang timeline? Promise before the world began. Pero ito yung pagkakilala sa verse 3. But in due times, dumating yung tamang panahon. Yung panahon ni Brother Jaymar na nakakilala siya, panahon niya yun. Ako nung araw, sumasama lang ako sa Bible study. Hindi naman ako magpapastor eh. Wala sa isip ko yan. High school ako, nakikinig ako ng salita ng Diyos, pero ayaw ko talaga. Yung magpapastor ako, hindi ko naman trabaho yan eh. Talagang civil engineer ang gusto ko. Pero hindi pala yun ang kagustuhan ko. Meron palang plano ang Diyos sa akin, mga kapatid, na ayaw ko, na gusto ng Panginoon. O, di ba? O. Pero in due times, manifested His word, ipinakita sa atin yung salita ng Diyos, yung panahon ng pangangaral. Ipinahayag sa atin yung kanyang salita sa pangangaral na sa akin, sabi ni Pablo, ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya, makikita po natin mga kapatid, bawat isa po sa atin in due time. Si Papa Ray nga nung araw, kinoconvince namin dito sa doktrina eh. Galit pa eh, ayaw pa eh. Oh. Madali lang naman ang maligtas eh. ABC lang, ligtas ka na. Accept, believe, confess. Pero nung ang Diyos ay nagbigay ng pangunawa, ay ganun pala, ay ganito pala. So ibig sabihin, kapag binigyan ka ng pangunawa ng Diyos, talagang hindi ka nalilihis sa tamang aral. Tignan yung 1 John 5:20. Bakit sino ba ang nagbigay sa atin ng pangunawa? 1 John 5:20. 1 John chapter 5 verse 20. Okay, magbasa tayo para maganda. Ready now, begin. And we know that the Son of God is come and had given us an understanding. Sino ang nagbigay sa atin ng kaunawaan? The Son of God. That we may know Him, that is true, and we are in Him, that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Maging ang kanyang anak na si Jesucristo, sabi ng Biblia, si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So si Kristo yung ating tunay na Diyos at siya rin yung ating buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Actually, hindi naman tayo yung kumilala sa Panginoon eh. Kinilala ba natin ang Diyos? Hindi. Kasi kung wala kang understanding, hindi mo makikilala ang Panginoon. Bibigyan ka muna ng Panginoon ng pangunawa. Ako noon, sumasambala tayo sa bato eh. Nagawa ng kamay. Semento. Yari sa ginto, yari sa pilak. Pero sabi ng Biblia, 1 John 5:21, anong sabi? Little children, keep yourselves from idols. Mga anak ko, sabi ni Pablo. Kasi sumulat siya kay Timothy. Keep yourselves, yung mga little children, ito yung mga bagong mananampalataya sa ating Panginoon. Keep yourselves from idols. Mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Hindi kasi sila yung tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, yung lumikha ng langit at ng lupa, yung nagbigay ng buhay mo, yung nagbigay ng hininga mo. Yun ang tunay na Diyos. Walang larawan ng Diyos na nakasabit sa dingding. Sapagkat ang Diyos ay hindi sinasabit sa dingding. Yun ang sabi po ng Biblia, mga kapatid. Jeremiah 24:7. Tingnan po natin yung mga verses. Jeremiah 24:7. Tingnan po natin ito kung paano tayo nakakilala. Kung sariling pagkakilala ba natin sa Diyos ito o hindi. Jeremiah 24 verse 7. Okay, ready now, begin. And I will give them an heart to know me. Binigyan tayo ng puso na mayroong
unawa, pagkakilala. Actually, hindi natin kilala ang Diyos. Siya ang nagpakilala sa atin. Hindi natin kinilala ang Panginoon. Siya ang nagbigay ng understanding sa atin, kaunawaan sa atin para kilalanin natin siya. Okay, hindi rin natin siya pinili. Siyang pumili sa atin, John 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Hindi rin natin siya minahal. Sabi ng Biblia, 1 John chapter 4, we love Him because He first loved us. Hindi rin natin hinanap ang Diyos. Hinanap ba natin ang Diyos? Hindi. Luke 19:10. Anong sabi doon? The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. May panahon ba na hinanap natin ang Diyos? Wala. Diyos ang naghanap. Sapagkat, paano mo nahahanapin ang Diyos kung ikaw mismo ay nawawala? Paano mo hahanapin mismo ang daan kung ikaw ay nawawala? Kaya ngayong botohan, huwag niyong piliin ang 500, 100 lang. Napunta sa election. Election pa rin ang ang natin pinag-uusapan, national election nga lang. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, and I will give them an heart to know me, sabi ng Diyos, that I am the Lord, they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Ang kausap po rito ay ang bayan ng Israel. Kaya ang bayan ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangunawa sa kanila para ang bayang Israel ay makakilala sa atin. Ngayon dito sa ating pag-aaralan, sa verse 19 ng Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 19. Ang sabi ng Biblia, now therefore ye are no more strangers and foreigners. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Hindi na kayo mga estranghero. Hindi na kayo mga foreigners, mga manglalakbay. Kundi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Noon, foreigners tayo, strangers tayo sa sangbahayan ng Panginoon. Hindi tayo kasama noon. Bagaman hinirang na tayo sa kaligtasan, sabi ni Pablo, yung kalagayan natin, hiwalay tayo sa Diyos. Pero dito makikita natin, strangers pa lang na tayo noon, wala tayong pagkakilala eh. Kasi hindi pa dumating yung panahon ng pagkakilala. Hindi pa dumating yung panahon ng pagkaunawa. Sabi ng Biblia, tayo pa noon ay patay sa ating mga kasalanan at pagkakasala. Kaya dito, gumamit si Apostol Pablo ng metaphor. Ang ibig sabihin ng metaphor, ito po ay ginagamit sa Ingles. Ano bang metaphor? Mga estudyante. Ang metaphor ay parts of speech. Metaphor is a figure of speech. Basahin ko na lang, nandito pala eh. In which one thing is laid over against another thing in order to make a comparison between the two. So ang ginamit dito na metaphor sa Ephesians 2:19 ay saan na? Okay, example ng metaphor. Matthew 5:13. Matthew chapter 5 verse 13. Ito yung example ng metaphor. Comparison.
between the two. Some examples of his use of his literary device are as follows. Matthew 5:13. Matthew chapter 5 verse 13. Ito ay metaphor, figures of speech. Ye are the salt of the earth. Metaphor yan, di ba? Kayo ay ang mga asin ng sanlibutan. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Dito medyo nag-aaral tayo ng konti ng English. Pag sinabi mong asin ka ng sanlibutan, pagsasalarawan, pagsasakumpara. Yun ang ibig sabihin ng metaphor, pagkukumpara. Na tayo bilang Kristiyano, ikinumpara tayo bilang asin ng sanlibutan. Tayo ay magpe-preserve. Ang asin, ginagamit saan? Para i-preserve mo yung karne, i-preserve mo yung mga iba't ibang uri ng pagkain, yung daing, yung gulay, ano pa yan? Pag, di ba, yung mga nagtitinda ng ice candy, para hindi matunaw yung agad yung yelo na naka-styro, anong nilalagay? Bitchin? Asin, di ba? Hindi magic sarap. Asin talaga. Yung bibili ka ng isda sa Santa Ana, dala-dala mo yung styro. Bibili ka na lang ng yelo at asin, ilagay mo dun. Mahirap matunaw kasi ang asin, pine-preserve niya. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Ang salt ay it is used for preservation. Kaya, ipinakita niya yung halaga. Kaya tayo, bawat isa, na bilang katawan ng ating Panginoong Kristo, bawat ligtas, bawat hinirang ng Panginoon sa kasalanan, hinirang ng Panginoon sa kaligtasan, ay pinreserve tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tayo ay ikinumpara na bilang mga asin ng sanlibutan. Marami pang ginamit dito sa verse 14. Anong sabi ng verse 14? Ye are the light of the world. Si Jesus, He is our light. Ginamit din sa mga Kristiyano, mga mananampalataya, light of the world, a city that is set on a hill, cannot be hid. Ibig sabihin, yung buhay natin, yung testimony natin, yung buhay natin na binago ng Panginoon, ay dapat din pong magliwanag sa sanlibutan. Bilang ilaw para sa mga taong nakatira sa kadiliman ng kasalanan. Kaya ang Kristiyano, ilaw ng sanlibutan, mga kapatid. Ang ating Panginoong Kristo, ito yung metaphor, He is the door, I am the door, sabi ni Jesus. Inilarawan niya yung kanyang sarili na bilang pintuan. John 10:9, John 10:14, He is the good shepherd. John 15:1, the true vine. John 14:6, basahin ko na lang. I am the way, the truth, and the life. John 6:35, He is the bread of life. I am the light of the world. John 8:12, I am the resurrection and the life. John 11:25. Ngayon, makikita po natin yung mga metaphor po rito, mga kapatid, na ginamit niya sa verse 19. Balik tayo ng Ephesians chapter 2, verse 19. Ephesians chapter 2, verse 19. Now therefore ye are no more strangers and foreigners. So may metaphor po tayong makita rito. Number 1, makikita natin the metaphor of a belonging. Metaphor of a belonging. So si Paul, dinescribe niya, he uses the phrase now therefore.
Ito po yung ibig sabihin ng now therefore rito ay this means consequently or because of this sa Tagalog, at dahil dito. Now you therefore, hindi na kayo mga estranghero at mga manlalakbay. So yan ang ibig sabihin ng verse 19. This immediately draws our attention back to the preceding verse. Bakit? Kasi tayo, mga kapatid, hindi na tayo kinukumpara na bilang manlalakbay o estranghero, kundi tayo na ay fellow citizens with the saints. Ang citizenship natin, mga kapatid, ay sa langit na. Kaya kung ating titignan, mga kapatid, yung salitang conversation sa Bible, dito sa New Testament, sa Philippians chapter 3 verse 20, saan daw yung ating citizenship? Tingnan niyo po yan. Philippians 3:20. Nakita niyo na? Okay, Philippians 3:20. Ready now, read for our conversation is in heaven. Yung salitang conversation rito, ang ibig sabihin niyan ay citizenship. Yung ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ibig sabihin, hindi ka taga Pluto, hindi ka taga Mars. Hindi Pluto hindi yung Mars yung ating pag-asa na sinasabi ni Elon Musk na darating ang panahon, iiwanan ang Earth at tayo maninirahan sa Mars. Sasakay tayo sa kanilang spaceship at doon tayo mamamalagi, mga kapatid. Pero hindi yun ang pag-asa natin na ipinangako ng tao, kundi ang pangako na sa atin ng Diyos ay langit na bayan. Our conversation, our citizenship in heaven, far from whence also we look for that Savior, the Lord Jesus Christ, na nandoon, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. So dito sa 21, anong sabi? Who shall change our vile body? At kanyang babaguhin ang ating katawan ng ating pagkamababa, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby is able even to subdue all things unto himself. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa ng maipagpapasuko niya sa atin na mga bagay sa Kanya. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ating titignan, yung ating pagkamamamayan, yung ating conversation is in heaven, tumutukoy po ito sa glorified body. Ito po ay literal na glorified body. Ito po yung heaven na tinutukoy po rito, mga kapatid, na ang langit na yan, meron na tayong katawang immortal na hindi kailanman mamamatay. Hindi na magkaka-arthritis. Hindi na yan aantukin. Hindi na yan magpupuyat. Hindi na yan mawawalan ng, hindi na yan manghihina. Hindi na yan magka-cancer. Mga batid, hindi na yan magkaka-appendicitis. Hindi na yan makakabukol sa tiyan. Bakit? Sa langit na yan, sabi ng Biblia, we have our perfect body. So, that is the metaphor of belonging. We are belong to Christ. Kabilang tayo sa pagkamamayan na kay Kristo. Kaya hindi natin aasahan yung programa ng marami na magkakaroon tayo ng universal citizenship. Marami ng member ng universal citizenship. Actually, wala nang balang araw, Filipino citizenship. Gagawing universal citizenship na lahat yan. One world government, one world religion, one world citizenship. Lahat po yan, mapatid. Pero hindi po yan yung ating pag-aaralan. Ano po? Kaya dito,
makikita natin na sa simula pa lang, yung metaphor po rito ay inangkla na tayo before the world began. We belong to this citizenship in heaven. Okay, pangalawa na makita po nating metaphor po rito. Ephesians chapter 2 verse 19. Balik tayo dun sa ating konteksto ng ating pinag-aaralan. So binanggit ng verse 19, we are fellow citizens with the saints and of the household of God. Yan po yung metaphor po dyan. Household of God, sangbahayan ng Panginoon. Kaya ang bawat tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kasama ka sa langit, kasama ka sa sangbahayan ng Diyos, kasama ka sa household. Di ba dito sa barangay minsan, ano ba yung tatanggap ng ayuda? Per household ba? Pag sinabi mong household, kahit ilang pamilya na nakatira dito. Halimbawa, nandito yung pamilya ni Tatay Eping, pamilya ni Brother Jaymar. Dalawang family yung dito, pero nakatira sa isang bahay. Yan ang tawag nila dyan ay per household, hindi per family. Nakita niyo yung point? Kaya pag sinabing household, kahit 10 pamilya sa isang bahay, isang household lang yun. Unfair, ano? Pag-ayuda, lugi. Eh kung 10 sardinas lang, edi tag-iisang sardinas bawat pamilya. Oh. Pero dito sa Biblia, isang pamilya lang tayo sa Diyos. Isang household lang tayo. Walang mataas, lahat pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Walang mayaman, walang mahirap, wala na hong inggitan. Wala nang padamihan ng lupa, padamihan ng pera. Wala na, pare-parehas na po tayo lahat doon. Bakit? Eh sapagkat ang lahat ng bagay na ay pinagkaloob na ng Diyos, wala ka nang kailangan. Siya na yung ipinakailaw po natin, siya yung pinaka-bread of life po natin doon. Sabi ng Biblia. Kaya yung household na ito, sabi ng verse 20, verse 20. O verse 19. Metaphor of belonging. We are fellow citizen with the saints. Number 2, metaphor of a birth. Metaphor of a birth. Tayo po ay naipanganak sa pamilya ng Diyos. Sabi dito, not only are we fellow citizens, but we are also of the household of God. Ibig sabihin ng household of God, this means that we are not merely citizens of God's kingdom. Hindi lamang po tayo citizen ng kaharian ng Diyos, kundi miyembro rin po tayo ng pamilya ng Panginoon. So dalawa yung binanggit po rito, fellow citizen with the saints and the household of God. We are member of God's family. Paano ka naging miyembro ng pamilya ng Diyos? Dahil tumanggap ka ba? O ikaw ang tinanggap? Dahil kumilala ka ba? O ang Diyos ang nagpakilala? Dahil pinili mo ba ang Diyos? O ang Diyos ang pumili? Tingnan niyo yung Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. May binanggit ako kanina rito
Ephesians 2:13. Ayan. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Ephesians 2:13. But now in Christ. Kita nyo na? Ready now begin. But now in Christ, present po yan. In Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, sabi niya, kayo na noong panahon ay nalalayo. Nung mga panahon, malayo tayo sa Diyos. Wala tayong pangunawa sa Diyos. Hindi natin kilala ang Panginoon. Basta nagkrus ka, yun na yun. Basta nagtirik ka ng kandila, yun na yun. Basta nag-offering ka ng pagkain dyan sa altar, okay na yun. Naglagay ka ng kandila, naglagay ka ng prutas, naglagay ka ng atang, puting manok, itim na manok, pinadugo mo dyan, yun na yun, di ba? Pero hindi pala ganun ang pagkakilala sa Diyos. Oh. Eh bakit bibigyan mo ng ilaw ang Diyos? Eh siyang ilaw. Tama, mali. Bakit bibigyan mo ng pagkain ng Diyos eh? Eh siya ang nagbibigay ng pagkain. Parang mas makapangyarihan ka pa yata eh. Oh. Baliktad tayo, di ba? Bakit tayo magbibigay? Eh, Diyos ang nagbibigay. Hindi kailangan ng Diyos ang kamay mo. Kaya nga sabi niya, but my God shall provide all your needs according to His riches. Kaya talagang yung turo ng baliktad. Ako ang ilaw, sabi ng Panginoon, naglagay ka ng malaking kandila. Siguro yung Diyos na yan, madilim. Kaya tuloy sabi ni Digong, yung Diyos nyo, stupid God. Kaya sabi niya, but my God is perfect. Eh kasi nasa dilim yung Diyos nila, nilalagyan ng ilaw eh. Hanggang ngayon, nakapako pa eh. O, meron kayo nakalimutan, nasaan yung mga palaspas nyo, ibasbas natin mamaya. Basbasan natin ng kape. Pangontra sa... Ha? Pangontra sa kidlat. Pangontra sa mangkukulam. Pag may dumaan dyan, ihampas mo sa ukmayan, makulab din mukha niyan. Papaswerte. Yung mga mahilig sa papaswerte. Kaya din niya yung rito, sa Ephesians 2:13, but now in Christ, Jesus who sometimes were afar off, malayo tayo sa Diyos eh. Pero ang sabi niya, are made nigh by the blood of Christ. Pero dito, nung panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Meron palang naglapit sa atin. Sino naglapit? Sa atin, sa Panginoon. Si Pastor? Si Pastor Bener? Oh. Hindi. Walang tao na naglapit sa atin sa Diyos. Maliban sa isa. 2 Timothy 1:9, siya ang naglapit eh. Ito yung timeline na tayo inilapit. Ito yung panahon na tayo inilapit. Hindi ka lumapit, may naglapit. Uy, ilapit mo naman ako sa barangay doon sa Tagalista para meron kaming ayuda at may makain kami. Pwede yun. Pero dito may naglapit. 2 Timothy 1:9. Anong sabi? Who hath saved us and called us with an holy calling, but not according to our works, hindi dahil sa ating mga gawa, but according to His own purpose, ayon sa kanyang layunin at biyaya, which was given us, we are given us in Christ before the world began. Before the world began, tayo na daw ay inilapit na sa we are given us in Christ. Kaya si Kristo ang naglapit, ang Ama ang naglapit sa atin kay Kristo, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin dahil kay pastor, inilapit kami sa Panginoon, kaya kami ay naligtas. Hindi eh. Actually, eto, John 6:37. Tignan nyo yung John 6:37. Kung minsan hindi ito nababanggit eh.
Binabanggit ito pero yung last phrase lang ang binabanggit. Anong sabi? All that the Father giveth me shall come to me. Basahin natin ng sabay-sabay. All that the Father giveth me, sabi ni Kristo, shall come unto me. Ibig sabihin, merong ibinigay ang Ama kay sa ating Panginoong Hesukristo. Sino yun? May inilapit pala ang Ama, ang God the Father, kay Jesus. At yung mga inilapit na yun, ito yung mga, it was made nigh by the blood of Christ, sabi niya. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Sino lang yung karapatang merong lumapit sa Panginoon? Yung mga ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala ko nung araw ito, ginagamit namin ito sa soul winning. Ito sabi niya, him that cometh unto me, ito lang yung ginagamit namin noon eh. Kung sino man ang lumapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Ngayon, kung ilalapit mong sarili mo ngayong araw na ito at tanggapin mo si Kristo, hindi ka kailanman itataboy. Hindi pala tao ang naglapit. Ang Ama ang naglapit sa anak. Kaya sabi ng Ephesians 2:16, we are made nigh by the blood. Hindi ka lumapit, merong naglapit sa iyo. Trabaho yun ng Diyos Ama. Hindi yung trabaho ng soul winning. Ang soul winning, trabaho yun ng Holy Spirit. Anong trabaho ng born again believer? Anong trabaho ng mga ngaral? Mangaral lang ng good news. Yung Holy Spirit na ang mag-ano doon. Mag-convict, mga kapatid. Kaya dito maliwanag na all that the Father giveth me. Verse 39, John 6:39. Ready now, read. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing. Yung mga binigay ng Ama kay Kristo, kailanman ay hindi niya maiwawala. I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Darating ang huling araw, ang mga inilapit ng Ama kay Kristo ay bubuhayin na maguli. Kasama ko ron. Kahit wala nang nakatirik na kandila sa iyo. Bakit? Panginoon na yung ilaw natin eh. Yung kandila, nauubos dyan. Daming malalaking kandila na naman sa cemetery, right? Malalaki. Pwedeng gawing floor wax yun. O pakuluan mo ng oregano. Imolde mo sa isang baso. Gawin mong scented. Anti-lamok. Kesa magkatol-katol ka dyan. Galing na tayo sa katol. Iniwan lang natin yan. Katol. Katoliko. Kaya, ito po yung metaphor of birth. Ipinanganak tayo bilang pamilya ng Diyos. May nakiklaim kasi lahat tayo ay anak ng Diyos. Naririnig nyo yan? Pare-parehas malaman yung faith era. Pare-parehas daw ang pananampalataya. Iisama laman yung Diyos terang aminin. Eya Diyos numarimi, Diyos yan. Diyos nyo lapa yan. Diyos nyo yan atay. Kami buhay. Diyos nung kayo. Diyos nung batu. Semento. Kaya mga batid, kung ating titignan po rito, yung miracle of birth, sabi ng John chapter 3 verse 3. Kaya sabi ng aklat ng John chapter 3 verse 3, that except a man, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yung born of water po rito ay hindi po yan baptism. Kundi ang water dito ay it signifies also the Holy Spirit itself. Ang water is the emblem of the Holy Spirit
he cannot enter into the kingdom of God. Verse 6, which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Pangatlo, metaphor of belonging, metaphor of birth, fellow citizens. Number 20, verse 20, Ephesians 2:20. Meron pang isang metaphor po rito na ginamit. Ephesians 2:20. Ano yung pagkukumpara rito? Ready now, read. And are built upon the foundations of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ano yung metaphor na ginamit dito? Ang metaphor na ginamit po rito ay building. We are God's building. Tayo ay iisa na gusali ng Panginoon. Nasa Kanya ang buong gusali. Kanya, pagmamay-ari niya ang buong gusali na nakalapat na mabuti. Binigyan ito ng emphasis ni Pastor Romel nung Sunday, nung Thanksgiving natin. Marami pala tayo pag nagkaisa, ano? Okay, nitong Sunday, hiwalay na naman yung North at saka sa South. Every year lang tayo nagmi-meet. May tatlo lang tayo na bata na nadagdag, yung pamangkin nila Sister Mia. Yung tatlong bata na yun. Pero dati na nag-attend mga yun dito sa Andarayan. Pag-pray ninyo na may follow up po natin yun. So tayo po ay nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Metaphor of a building. Kaya yung building po rito, mayroon pong pundasyon. At yung pundasyon po rito, pundasyon ng mga apostol, ng mga propeta, na si Kristo, sabi niya, siya po yung Jesus, siya ang pangulong bato, chief cornerstone, the metaphor of a building. So tayo, iisa. Yung building dito, na naitayo, hindi po yan kontra-kontra. Meron pong purpose yan, may layunin ng bawat isa niyan. Kahit nga lang yung bakal na nilagay nyo lahat dito, meron po yan. Kahit dito, sa kamay. Sa 5 daliri. Ay, ang liit ito, ayaw ko yan, tanggalin mo. Pag tinanggal mo yan, wala na. Patay na. Ako'y may daliri. Tanggal ang isa. O, siyam na lang. Naalala ko kanina, nandun yung nakuryente na kapatid ni Brother si Jojo. Talagang hindi pa gumagaling, pero okay na. Ito na lang yung nakuryente, yung may butas. Talagang dama niya yung sakit, mga kapatid. Ganon din sa bawat isa po sa atin. Pero makikita natin kung bahagi ka talaga ng pamilya ng Diyos. Hindi ka naman, sabi ng Biblia, hindi ka mawawala eh. Practically, sabi ng John 10:28 and 29. Magpe-persevere ka practically eh. Tignan nga natin yun eh. John chapter 10. 28. And I give unto them, sandali lang. John 10:27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. At sila'y dinirinig ng aking mga tupa ang aking mga tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y sunod sa akin. So ibig sabihin, mga kapatid, they follow me. That is perseverance of the saints. Pagdating ng 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Diyan po nakuha yung preservation of the saints. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman
sa aking mga kamay. So, ibig sabihin, walang makakaagaw sa kamay ng Ama na kanyang mga hinirang. So, ibig sabihin, dito, mga kapatid, sa verse 20, meron pong unity. Merong pagkakaisa. May pagkakaunawaan. Separate. Yung iba separate sa bawat isa, pero they are united. Pero in a building, makikita natin dito, there is no separation between the stones. They are brought together by the will of the builder and put in their places, and there they stay. So tayo po ay, sabi ni Pedro, tayo lang po ay living stone. And Christ is our corner stone. So ngayong hapon, mga kapatid, nakita po natin yung tatlong metaphor dito. Metaphor of a belonging, the metaphor of birth, and the metaphor of a building. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natutunan po namin ngayong hapon. Salamat sa bawat isa, sa mga kapatiran, Panginoon, na nakinig yung salita. Salamat din, Ama, sa pag-asa ng pinagkatiwala nyo sa amin. Dalangin po namin na ang mga salita na ito na bahagi ng pamamahayag ay nawa maipangaral din, Panginoon, sa bawat mga ligtas na ibinigay ng Ama sa aming Panginoon Kristo. Salamat po, dakilang Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong araw na ito. Dalayan din po namin ang aming pagbibigay, patuloy mong pagpalain, at nawa magbigay kalugod ito sa iyong banal na harapan. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Magandang hapon po.